Kamusta po kayo, aming mga ginagalang na senior citizen at kaibigan ng maalam na pagtanda? Naranasan nyo na bang bumangon sa umaga na parang kulang pa rin sa enerhiya, o kaya'y may biglaang pananakit ng ulo, kahit sapat naman ang inyong tulog? O baka naman, madalas kayong nakakaramdam ng pagkalito o hirap sa pag-concentrate habang papalalim ang araw? Kung ang sagot ninyo, mayroon po kaming isang mahalagang sikreto, o marahil ay isang babala para sa inyo. Maraming Pilipino ang hindi nakakabatid na ang paraan ng kanilang pag-inom ng tubig, lalo na sa simula ng araw, ay maaaring may malaking epekto sa inyong kalusugan at pakiramdam. Hindi lang po basta pag-inom ang mahalaga, kundi ang tama at epektibong pag-inom. Ang simpleng gawing ito, kapag nagawa ng mali, ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang problema sa kalusugan na madalas nating ipinagwawalang bahala o ipinagkakamali sa simpleng senyales lang ng pagtanda. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na karaniwang pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa umaga na maaaring tahimik na sumasabotahe sa inyong kalusugan. Malalaman niyo kung bakit kritikal ang tamang hydration sa pagsisimula ng inyong araw, at kung paano ninyo ito magagamit bilang isang simpleng sikreto para sa mas malusog, mas masigla, at mas alertong pagtanda. Huwag kayong bibitaw, dahil ang bawat impormasyon dito ay ginto para sa inyong patuloy na masiglang pamumuhay. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo sa kalusugan. Marami pa po tayong itatalakay na sigurado akong makakatulong sa inyo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagbabahagi ng pag-asa. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Nauunawaan po namin na sa pagtanda, maraming pagbabago ang nagaganap sa ating katawan. Kasama na po riyan ang pagbaba ng natural na pakiramdam ng pagkauhaw. Kung dati, uhaw na uhaw tayo, ngayon, kahit dehydrated na pala, hindi na natin gaanong nararamdaman. Bukod pa rito, may mga gamot na iniinom ang karamihan sa ating mga senior na maaaring magdulot ng pagkawala ng tubig sa katawan. Kaya po, ang pag-inom ng tubig ay hindi lamang isang simpleng gawi, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng inyong kalusugan at kalakasan, lalo na sa ating edad. Ayon sa mga pag-aaral at mga gabay pangkalusugan para sa mga senior, ang sapat na pag-inom ng tubig ay nakakatulong sa paggana ng mga organs, sa paglilinis ng katawan mula sa toxins, sa pagpapanatili ng tamang temperatura ng katawan, at sa pagdadala ng nutrients sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung hindi sapat ang inyong tubig sa umaga, para kayong nagmamaneho ng sasakyan na walang gasolina, hindi po ito gagana ng maayos. Para po itong nag-umpisa ng isang mahabang biyahe, pero kulang sa preparasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na pangunahing pagkakamali na karaniwang nagagawa ng maraming senior pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga. Ipapaalam din natin sa inyo kung bakit importante ang bawat punto at kung paano nyo ito maitatama para sa mas masigla at maalam na pagtanda. Ngayon, dumako na tayo sa unang pagkakamali. Ito ay isang gawin na madalas nating ipinagwawalang bahala. Pagkakamali 1, hindi sapat na dami ng tubig agad pagkagising. Pagkatapos ng mahabang tulog, halos lahat tayo ay nakakaranas ng mild dehydration. Sa loob ng 6 hanggang 8 oras, o higit pa, na tayo ay natutulog, patuloy pa rin tayong humihinga at naglalabas ng pawis. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na pagkawala ng tubig sa ating katawan. Kaya paggising, ang ating sistema ay naghahanap ng rehydration. Kapag kulang ang tubig sa katawan paggising, nagsisimula ang araw ninyo sa dehado. Ang dehydrated na katawan ay nangangahulugan ng mas mabagal na metabolismo, mas mahirap na pag-alis ng toxins, at mas mababang antas ng enerhiya. Dahil dito, mararamdaman nyo ang pagiging antukin, pagod, o kaya ay maging iritable. Maaari rin itong magdulot ng pananakit ng ulo at hirap sa pag-iisip o pag-concentrate, na madalas nating ipinagkakamali sa simpleng pagod lamang. Ang tamang hydration sa umaga ay parang pagbibigay ng sariwang gasolina sa inyong makina. Ito ang magpapasigla sa inyong mga internal organs, magpapabuti sa daloy ng dugo, at maghahanda sa inyong katawan para sa mga aktibidad ng araw.
Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng tubig sa umaga bago pa kumain ay nakakatulong sa pagpapabuti ng digestive system, paglilinis ng bituka, at pagpapalakas ng immune system. Para sa ating mga senior, na mas madaling magkaroon ng hirap sa pagdumi o constipation, ang pag-inom ng sapat na tubig sa umaga ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng regular na pagdumi. Makakatulong ito upang mas maging magaan ang pakiramdam ninyo sa buong araw. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin? Napakasimple po, sa halip na abangan agad ang kape, ugaliin ang pag-inom ng 1 hanggang 2 baso ng malinis na tubig agad pagkabangon. Ang isang praktikal na paraan ay ilagay ang baso ng tubig sa tabi ng inyong kama gabi pa lang, para paggising ninyo ay agad itong makikita at maiinom. Gawin itong unang-una ninyong ginagawa sa umaga. Ang maliit na gawin na ito ay malaki ang maitutulong sa pagpapabuti ng inyong enerhiya, pag-isip at pangkalahatang pakiramdam. Tandaan, ang sapat na tubig ay susi sa mas masigla at mas maalam na pagtanda. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikalawang pagkakamali na madalas nating ginagawa. Pagkakamali 2, pag-inom ng masyadong malamig na tubig. Para sa marami sa atin, lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas, ang pag-inom ng malamig na tubig ay tila nakakapawi ng uhaw at nakakapresko. Ngunit, alam niyo po ba na ang pag-inom ng masyadong malamig na tubig sa umaga, lalo na paggising, ay maaaring hindi maganda para sa ating katawan, partikular sa ating mga senior. Kapag umiinom tayo ng sobrang lamig na tubig, ang ating katawan ay kinakailangang gumamit ng karagdagang enerhiya upang initin ito sa temperatura ng ating katawan bago ito lubusang maabsorb. Para po itong pagbubuhos ng yelo sa inyong makina, magiging mabagal ang proseso. Ito ay nagiging sanhi ng pagliit ng mga daluyan ng dugo sa digestive system na maaaring makahadlang sa maayos na pagdaloy ng dugo sa tiyan at bituka. Dahil dito, maaaring maapektuhan ang proseso ng panunaw o digestion. Para sa mga may sensitibong tiyan, maaari itong magdulot ng discomfort, pagkirot ng tiyan, o kahit cramps. Bukod pa rito, pinaniniwalaan din ng ilang tradisyonal na panggagamot na ang sobrang lamig sa katawan ay maaaring makaapekto sa ki o vital energy na nagpapababa ng kalakasan ng katawan at nagpapabagal sa paggising ng sistema. Sa kabilang banda, ang pag-inom ng tubig na nasa room temperature o medyo maligambam ay mas madaling tanggapin ng ating katawan at mas mabilis na maabsorb. Walang enerhiyang kailangan ang katawan para initin ito. Sa katunayan, ang pag-inom ng maligambam na tubig, lalo na sa umaga, ay may maraming benepisyo para sa ating mga senior. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapaluwag ng mga ugat, at pagpapabilis ng paglabas ng toxins sa katawan. Mas madali ring gumalaw ang bituka, na nakakatulong sa pag-iwas sa constipation at pagiging maganang tiyan. Mas magiging komportable kayo sa pagdumi. Kaya, sa halip na dumiretso sa ref para sa malamig na tubig, subukang uminom ng tubig na nakalagay lang sa mesa, sa pitzel, o kaya ay bahagyang pinainit. Kung kayo po ay may arthritis o pananakit ng kasukasuan, ang maligamam na tubig ay mas mainam din dahil nakakatulong ito sa pagpapakalma ng mga kalamnan at pagbabawas ng pamamaga. Ang simpleng pagbabago sa temperatura ng inyong tubig ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa inyong overall comfort at digestive health. Narito naman ang ikatlong pagkakamali na madalas nating nagagawa. Pagkakamali 3, agad-agad na pag-inom ng kape o ibang pampaihi, diuretic, na inumin. Sino sa atin ang hindi naghahangad ng sariwang amoy at init ng kape o tsaa paggising? Para sa marami, ito ang senyales na nagsisimula na ang araw. Ngunit, ang direktang pag-inom ng kape, tsaa, o iba pang inuming may caffeine bago pa man uminom ng sapat na tubig ay isang karaniwang pagkakamali na maaaring sumasabotahe sa inyong morning hydration. Ang kape, tsaa, at iba pang inuming may caffeine ay kilala bilang mga diuretics o mga pampaihi. Ang ibig sabihin nito ay nagpapataas sila ng produksyon ng ihi, na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagkawala ng fluids o tubig sa katawan. Kung ang inyong katawan ay nasa mild dehydration na paggising, at agad ninyong inom ng diuretic, lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon. Para po kayong nagbubuhos ng gasolina sa isang tangke na may butas, hindi po ito mapupuno ng maayos. Ang ganitong cycle ng dehydration ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema. Ang patuloy na pagkawala ng tubig ay maaaring humantong sa mas matinding dehydration, na nagpapababa ng inyong enerhiya, nagpapahirap sa pag-concentrate, at nagpapataas ng panganib ng pagkahilo o pagbagsak, lalo na sa ating mga senior.
Maaari rin itong magpalala ng hirap sa pagdumi o constipation at magpabagal sa pag-alis ng toxins sa katawan. Habang nagbibigay na ng C-boost ang caffeine, pansamantala lamang ito, at ang kapalit nito ay ang patuloy na pagkaubos ng fluids na lubhang kailangan ng inyong katawan. Para sa mga senior, ang panganib ng dehydration ay mas mataas dahil sa nabanggit na natin kanina, ang pagbaba ng pakiramdam ng pagkauhaw at ang posibleng epekto ng mga gamot. Kaya, ang pag-iwas sa pagpili ng diuretic bilang unang inumin sa umaga ay mahalaga. Ano ang tamang gawin? Simple lang po. Unahin ang 1 hanggang 2 baso ng plain na tubig na nasa room temperature o maligamgam. Bigyan ng oras ang inyong katawan na mag-absorb ng tubig at rehydrate. Pagkatapos ng mga 30 minuto hanggang 1 oras, o kapag naramdaman niyong unti-unti nang nagigising ang inyong sistema, doon na po kayo uminom ng inyong kape o tsa. Ang ganitong pagpapaliban ay makasisiguro na ang inyong katawan ay properly hydrated na bago pa man magsimulang magtrabaho ang diuretic effect ng caffeine. Sa ganitong paraan, mas mararamdaman nyo ang benepisyo ng inyong kape nang hindi nagdudulot ng karagdagang strain sa inyong hydration. At ngayon, dumako na tayo sa ika-4 at huling pagkakamali na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Pagkakamali 4, hindi pagpansin sa kalidad ng tubig at tamang filter. Madalas, inaakala nating lahat ng tubig ay pare-pareho, basta ba malinaw at walang lasa, ayos na. Ngunit, sa totoo lang, ang kalidad ng tubig na ating iniinom ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga senior. Ang hindi pagbibigay pansin sa pinagmulan at kalidad ng inyong inuming tubig ay isang malaking pagkakamali na maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema. Sa Pilipinas, iba-iba ang kalidad ng gripo o tap water depende sa lugar. May mga lugar na ligtas inumin ang tap water, ngunit marami rin ang hindi. Maaaring may taglay itong impurities, tulad ng chlorine, sediments, mabibigat na metal, o iba pang kemikal na, sa katagalan, ay maaaring makaapekto sa inyong kalusugan. Para sa ating mga senior na may mas mahina ng immune system at mas sensitibong katawan, ang exposure sa mga contaminants na ito ay mas mapanganib. Maaari itong magdulot ng digestive issues, mga sakit sa tiyan, skin problems, o sa matagalan ay mag-ambag sa maseryosong karamdaman. Kahit ang mga deboteng tubig ay hindi laging garantisado ang kalidad. Mahalagang malaman kung saan nanggagaling ang tubig at kung paano ito naproseso. May mga bottled water na hindi sapat ang filtration, at mayroon ding mga plastic na bote na maaaring maglabas ng kemikal sa tubig lalo na kung na-expose sa init, tulad ng sa loob ng kotse. Pati ang mga water refill stations, bagamat mura, ay kailangan ding masiguro ang kalinisan at reputasyon ng nagbibigay ng serbisyo. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin para masigurado ang kalidad ng inyong inuming tubig? Ang pagbibigay pansin sa pinagmulan ng inyong inumin ay isang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa inyong kalusugan. Narito ang ilang praktikal na payo. Una, kung umiinom kayo ng gripo, siguraduhin itong pakuluan ng mga 5 tandang bawas 0 minuto. Ang pagpapakulo ay nakakapatay ng mga bakterya at viruses. Ito ang pinakamadaling paraan para masigurong ligtas inumin ang gripo, lalo na kung hindi kayo sigurado sa source nito. Siguraduhin ding nakatakip ito habang lumalamig upang hindi pasukan ng alikabok o insekto. Ikalawa, isaalang-alang ang paggamit ng water filter. Maraming uri ng water filters ang available sa merkado, mula sa simpleng pitcher-type filters na mura at madaling gamitin, hanggang sa mas advanced na filters na ikinakabit sa gripo o sa ilalim ng lababo. Ang mga filters na ito ay nakakatulong sa pagtanggal ng chlorine, sediments, at iba pang impurities na maaaring nasa inyong tubig. Humanap ng filter na sertipikado ng mga kilalang organisasyon upang masiguro ang bisa nito. Ikatlo, kung bumibili kayo ng deboteng tubig, alamin ang brand at ang reputasyon nito. Piliin ang mga kumpanyang kilala sa kanilang mahigpit na proseso ng purification. Kung bumibili naman sa refill stations, suriin kung malinis ang paligid at ang kanilang mga tangke. Kung maaari, gumamit ng reusable water bottles na gawa sa stainless steel o glass na regular ninyong nililinis. Ang malinis at ligtas na tubig ay pundasyon ng mabuting kalusugan. Ito ang nagdadala ng nutrients sa inyong cells at naglilinis sa inyong katawan mula sa mga dumi. Ang paglalaan ng kaunting oras at pagsisikap upang masiguro ang kalidad ng inyong inuming tubig ay isang investment sa inyong pangmatagalang kalusugan at kapayapaan ng isip. Tandaan, mas mabuti nang maging maingat kaysa maging huli ang pagsisisi. Ayan po, narating na natin ang dulo ng ating talakayan.
Nalaman na natin ang 4 na pangunahing pagkakamali na madalas nating nagagawa pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga, at kung paano ito makaapekto sa ating kalusugan. Muli po, tandaan ang mga sumusunod na aral upang maprotektahan ang inyong kalusugan. Sa pag-iwas sa hindi sapat na pag-inom ng tubig paggising, mas magiging masigla at alerto kayo sa buong araw. Sa pagpili ng room temperature o maligambam na tubig kaysa sa sobrang lamig, mas magiging maayos ang inyong panunaw at maiiwasan ang pagkirot ng tiyan. Sa pag-uuna ng plain na tubig bago ang kape o tsaa, maiiwasan ang dehydration at mas makukuha ang tunay na benepisyo ng caffeine. At sa pagbibigay pansin sa kalidad ng inyong tubig, mapoprotektahan nyo ang inyong katawan mula sa mga nakakapinsalang impurities. Ang mga hakbang na ito ay tila maliit lamang, ngunit ang kanilang pinagsama-samang epekto sa inyong kalusugan ay napakalaki. Ang pagiging maalam sa simpleng gawain tulad ng pag-inom ng tubig ay isang paraan ng pagbibigay pagpapahalaga sa inyong sarili at sa inyong kalusugan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, mangyaring i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Ang bawat like at share ay malaking tulong sa amin para mas marami pa kaming maabot at matulungan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na nakatuon para sa ating mga senior. I-click lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong uploads. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan nyo mula sa video na ito? At anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod na video? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Tandaan, ang bawat kaalaman na inyong natutunan at bawat munting hakbang na inyong gagawin ay isang malaking investment para sa inyong patuloy na masigla at maalam na pagtanda. Manatili po kayong ligtas, malusog, at patuloy na maging maalam sa inyong paglalakbay. Hanggang sa muli!